dating Pangulong Corazon Aquino na ang isa sa pinakasikat na icon ng 1986 EDSA People Power Revolution. Ito ay dahil sa pagiging simbolo niya ng demokrasya at pagiging matapang na babae na lumaban sa rehimeng Marcos. Ating balikan ang mga makasaysayang papel ni Tita Cory sa EDSA Revolution sa ulat na ito ni Emil Carion. This is the best assurance. Sa mga henerasyon na nakaranas sa kinang ng dilaw na damit ni Tita Cory, ay magkadikit na ang 1986 EDSA Revolution, bagong simbolo ng demokrasya, leader ng walang dugong pag-aaklas at marami pang titulo na ikinabit kay Maria Corazon Sumulong Cory Cojuangco Aquino. Ipinanganak January 25, 1993 at pumanaw August 1, 2009. Tila isang panaginip na sa masalimuot na mundo ng politika sa Pilipinas ay isang ordinaryong ikangay may bahay ang itinapat at nakapagpababa sa isang 21-year ruler na si President Ferdinand Marcos. Pero sa tulong ng simbahang Katolika, ang noong pinuno nito na si Jaime La Chica Cardinal Sin ay umangat ng kamalayan na si Tita Cory ang tanging magdadala ng katahimikan at pagkakaisa hanggang sa naging matagumpay ang 1986 EDSA People Power Revolt. Katahimikan para sa kaluluwa ng asawa ni Tita Cory na si dating Senador Ninoy Aquino at pagkakaisa sa bansa. And with him, break the compelling proof that men can stand up to a dictatorship. He came close to giving up, he told me. He slipped in and out of despair. But a power that must have been God held him together. He remembered the words of the epistle, God the weak to confound the strong. Sa pagkakahirang ng Pangulong Benigno Aquino III ay tila nabuhayang muli ng kislap ng tuwid na pamumuhay ang liderato ng Pilipinas. Isang marka ng dedikadong pamumuhay para sa bansa, inspirasyon para sa pagunlad, pagyabong at pagpupunyagi sa isang malayang bayan. The same spirit which animated our campaign and has led to our triumph will once more prevail by the power of the people and by the grace of God. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.